Sino ang nasusunod sa buhay niyo mag-ina? Kayo. Makinig kayo. Walang papasok sa langit na urong sulong. Diretso lamang nga pa na papasok sa langit! Amen! Kaya mong iharap ang lingkod sa daddy mo para ipakausap ang Diyos one-on-one sa daddy mo at daddy mong sinungaling. Kung ayaw niyo maniwala na ang Holy Spirit ang nakikipag-usap dito, malaya kayo. Nasaan ang daddy mo, Kim? Bakit hindi siya pumunta? Hayaan po niya ako pumunta dito. Hayaan po niya kami hanggang naubusan ko. Ano ang sabi ng daddy ni Kim na siya ay tumayo sa unahan? Susuportahan ko ang anak ko! Tumakas mahal ko! Kung ano ibibigay ko, kung anong nais niya. Di ba nais mo siya pumunta rito? Kapalagay mo, nagsasabi na totoo ang dati mo? Ibig sabihin sinungaling ang dati mo? Purihin ang Diyos! Walang may tatago sa Diyos. Hindi niyo pwedeng lokohin ang Diyos. Kaya mahirap ang kapasok sa langit ang mayaman. Mabuti pa. Sino nakakita ng kamelyo? Tuwid ba ang likod nun? O bako? Ha? Mabuti pa ang kamelyo makapasok sa puno ng karal kaysa sa mayaman! Amen! Ayaw kayo magbiting yumaman. Wag puro pera-pera ang nasa isipan nyo. Kapag pag masarap na ang pera, wala na. Kim, palagay mo. Mag-stay ka kaya sa gawain? Paano ang usapan na maiharap si daddy mo? At maka-one-on-one? Tanungin mo ang daddy mo kung pwede bang ang gawain ay sa linggo sa bahay nyo. Amen! Kung talagang dala mo ang Diyos, patuloyin mo ang mga anak ng Diyos. Amen! Pagandahin mo ang bahay mo. Pagandahin mo at ipakita mo na tinatanggap mo ang gawain ng Diyos sa bahay mo. Amen! Huwag kayong matakot. Ang Diyos ay nakatingin. Amen! Amen! At kung kalugod-lugod sa Diyos ang ginagawa ng tao, ano ang ipangangamba niya kung makaharap man niya ng mukhaan ng Diyos o maging ang lingkod man ng Diyos ang makaharap niya, ano ang ipangangamba niya? Bakit hindi siya pupunta? Kung alam mo na ang Diyos ang pinupuntahan ng anak mo, eh di sumama ka. Amen! Ano kayo magpuri na Diyos? Kaya huwag kang magyayabang. Nasusuporta ka. Ibig mo sabihin, gusto mo lang mga anak mo ang magpuri sa Diyos. At ikaw, magpupuri ka ng lihim. Kapag may lihim, sa kayo. Purihin ang Diyos!
Amen. Ang mga tao walang limit, lumalabas yan. Inihahayag niya ng damdamin niya. Pagkat wala siyang itinatago ni anuman. Amen. Para sa lahat, ha? Mag-isip kayo, kung kayo man ay tinatamaan ng mensahe, o kinakausap kayo, tulong kayo mag-ina. Sabi mo sa dati mo, di bale, o walang ka ng alawan. Okay lang. Asa na suporta na sinasabi ng daddy mo? Anong klaseng suporta? Tanungin mo. Daddy, anong klaseng suporta ang ibibigay mo sa gawain ng Diyos? Parang walang bumakita. Ang pagpasok sa langit ay hindi biro. Kung papaano hindi nagbibiro ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Kung ang isang tao nakakaalam ng matuwid o tamang dapat gawin at hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. Amen. Kaya kung alam mo na ikabubuti ng gawain ito ang gagawin mong donasyon at hindi mo magawa-gawa, nagkakasala ka. Amen. Ano ba kaya yung mga buka na susuporta ka at hindi mo ginawa? Amen. Kim, kilala mo ang Diyos dito. Isang hakbang pa, laglag ka na. Isang hakbang pa. At ang alaala ng pagsasama ninyo ni Tita Arlene mo ay ang mananatiling alaala na lamang. Yan ay dahil sa kagagawa ng iyong ama. Mag-i-enjoy kayo sa kung anong tinatamasa ninyo sa buhay. Hanggang doon lang yun. At babawiin din yun ng Diyos sa inyo. Amen. Alam mo na ang nangyari sa tatay ni Inchoy. At narinig mo rin ang lahat bago pa mangyari yun, ay sinabi na ng tinig ang magaganap. Dahil sa katigasan ng ulo at hindi pagtitiwala sa tinig, nangyari ang pinati ni Sherwin na iniwan siya ng tatay niya, namatay na. Amen. Pero bago nangyari yun, ay ihanda si Sherwin. Sapagat ngayon, matatag na si Sherwin sa pananamantala. Amen. Pero iba sa iyo, Kim. Kapag nalaglag ka, mag-enjoy ka. Pero luwa sa huli at daranasin ka. Para sa lahat ng mga kabataan sa gawain ito, magsipagtibay kayo. Kung hinahadlangan kayo na mismo ng mga mahal niyo sa buhay, hawakan ninyo ang pangako ng Diyos. Na sino man nag-iwan sa tahanan, na nag-iwan sa magulang, nag-iwan sa lahat ng mahal sa buhay, para sa paghahari ng Diyos ay siya magkakamit nito. Amen. Kaya magkakaroon kayo ng pagpipili. Si Sherwin na namili. Pinili niya ang Diyos. Tayo, pinili niya ang Diyos. Kinuha ng Diyos at tatay niya. Ngayon, andito si Sherwin para magpatuloy sa gawain ng Diyos. Amen. So para sa lahat na narito, di nyo man naiintindihan bakit ganoon may nawawala sa buhay. Gusto lang ipaalam ng banal na Espiritu sa inyo na hindi nagtiwala yung tatay ni Sherwin sa tinig. Kinalaban ang tinig at sinabing hindi totoo. Amen. Kaya para sa lahat ng narito na nagsasabing hindi totoo,
Ang gawain ito, Diyos na rin ang bahala sa inyo. Amen. So, sa mga bagong dating, ngayon na nakarinig bakit ganoon ang mga pangyayari sapagkat talagang mahiwaga ang Diyos. Maraming mga panukala na inililihim ng Diyos sa mga taga-sanlibunan. Yan ay mauunawaan lamang ng mga nakatala na sa langit ang pangalan. Amen. Kaya kung kayo naggugulong yan at nagdadalawang isip pa kayo, wala pa sa langit ang pangalan nyo. Wala pa sa aklat ng buhay ang pangalan nyo. Amen. Sa pag-alis ng iyong ina, pasalamat ka sa Diyos, sapagkat ang nais ng Diyos, may isama ka sa langit. Amen. Kaya nangyari na makarating ang lingkod sa nanay mo, para ma-encounter mo ang lingkod, at marinig mo ang buhay na tinig ng Diyos. Amen. Kaya kayo dalawang mag-asawa ay mag-usap ng isang matibay na desisyon. Ilan ba ang anak mo? O isa pa lang yan narito. Tatlo, dapat tatlo ang madala mo sa gawain ng Diyos. Amen. Kwento mo kwento mo sa kuya mo na masaya doon sa gawain ng Diyos. Ang araw na ito ay nasamantalahin na ng banal na Espiritu. Kung sino man yung masamang Espiritu na naririto at tanganan na ito, ang ginamit ng Diyos, matatapos din. Amen. Sa iyong araw mo. Matatapos din ang mga ngiti mo. Amen. Matatapos din ang mga ginawa mo, mga ginagawa mo, panluloko. Amen. At matatapos din ang ginagawa mo, pagbabalat kayo. Amen. Ang banal na Espiritu na nagsasalita. Ayaw mo bang maniwala? Sige. Sasama ka sa tatay ni Sherry. Pagdating ng araw. Amen. Kung ayaw nyo maniwala ng Holy Spirit niya, ang nagsasalita, bibigay yan sa inyo ng Diyos. Pag kayo binawian na ng buhay, iiyak din kayo. Tapos na, huli na. Amen. Walang pinahintulutan ang Diyos na bumawi ng buhay ng babaeng nasa harapan ninyo maliban na ang Diyos. Amen. Kaya kahit anong gawin yung dasal dyan, 24 hours na dasal para sa babae, wala yan. May meeting lang yan. At mag-praise the Lord lang yan. Kaya, ang Holy Spirit na rin nagsasabi, tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Kasi noong una, sinabi ng Holy Spirit na subukan. Huwag na. Sapagkat matagal nyo na sinusubukan, wala namang nangyayari. Tumigil na kayo. At ang gawin ninyo, magsisi na kayo at lumapit sa Diyos. Amen.